Maari ko po bang tingnan yan? Tanong ng isang matandang babae na humihila ng kariton ng mga karton at bote sa harap ng isang modernong armored vehicle na nagkakahalaga ng 200 milyong piso. Sa isang iglap, ang training ground ng Mechanized Infantry Division sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, ay napuno ng tawanan. Isang matandang namumulot ng basura ang gustong ayusin ang sasakyang militar na 3 araw nang hindi mapaandar ng mga elite na opisyal na nagtapos sa Philippine Military Academy, PMA. Ang mga sundalo sa outpost ay napangisi at ang mga maintenance crew ay napahawak sa kanilang tiyan sa katatawa. Habang lahat ay nagtatawanan, isang tao ang seryosong nagmamasid ang division commander, dahan-dahan siyang lumapit sa matanda at nagsalita. Musika! Kapag naayos ninyo ito, habang buhay kayong aalagaan ng gobyerno, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. At pagkalipas ng 5 minuto, walang sinuman sa training ground ang makatawa. Ang armored vehicle na 3 araw nang hindi gumagalaw ay umandar, at nang malaman ang tunay na pagkatao ng matanda, ang division commander ang unang sumaludo. Bago magsimula ang kwento, paki-subscribe at i-like ang video na ito. I-comment ninyo kung saan kayo nanonood para maipadala ko sa inyo ang panalangin para sa kalusugan at lakas ng katawan. Ito ang Mechanized Infantry Division na nakabase sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ito ang pangunahing unit na nagbabantay sa seguridad ng Luzon. Ang hangin sa madaling araw ay sinlamig ng talim, at ang hininga ay nagiging puting usok, ngunit ang tensyon sa base militar ay mas matindi pa kaysa sa lamig. Sa gitna ng training ground, isang ASV Tamaraw, Armored Support Vehicle ang nakatayo. O mas tamang sabihin, nakahinto. 3 araw nang hindi ito mapaandar. At hindi ito ordinaryong araw. Ito ang ika-50 anibersaryo ng pagkakatatag ng dibisyon. Isang malaking demonstrasyon at pagsasanay ang nakatakda, kung saan dadalo mismo ang Undersecretary of National Defense at ang Vice Commander ng Philippine Army. Darating din ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media outlets. At ang mismong armored vehicle na iyon ang sasakyan ng Division Commander para pamunuan ang pagsasanay. Ito, sa madaling salita, ang mukha ng dibisyon. Ngunit ngayon, ang mukhang iyon ay ganap na nakasimangot. Ang maintenance barracks ay puno ng kaguluhan. Ang mga mekaniko ay nagtatakbuhan dala ang kanilang mga gamit habang ang mga opisyal ay abala sa pagtawag sa iba't ibang tanggapan. Si Battalion Commander Teniente Coronel Jose Reyes ay nakaupo sa kanyang opisina. Sa edad na 42, si Reyes ay nagtapos sa PMA Class of 1998. Pinili niya ang Armor Division pagkatapos ng graduation at nag-aral pa ng 1 taon sa U.S. Army Armor School sa Fort Benning. Isa siyang elite. Sa loob ng 20 taon sa serbisyo, hindi siya kailanman nagkamali. Ang pag-abot sa ranggong Teniente Coronel sa panahong ito ay isang malaking tagumpay na. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay nagretiro na bilang major. Si Reyes ay malapit nang ma-promote bilang full colonel. Kung magiging matagumpay lang ang anibersaryo, malaki ang tsansa niyang ma-promote. Ngunit ngayon, lahat ng iyon ay parang guguho. Tiningnan ni Reyes ang orasan sa pader. 5:30 ng umaga. 4.25 oras na lang bago magsimula ang programa. Ang mga ugat sa sentido ni Reyes ay halos pumutok. 3 araw na siyang walang matinong tulog. Hindi siya nakapag-ahit. At ang kanyang battle dress uniform, BDU, ay lukot-lukot. Malayong-malayo sa kanyang karaniwang malinis na anyo, sa kanyang mesa, nakabukas ang makapal na maintenance manual, at sa tabi nito ay nagkalat ang mga lata ng malamig na kape. Pumasok si Master Sergeant Marco Santos, ang pinuno ng maintenance team. Sir, garalgal ang boses ni Santos. Sa edad na 30, si Santos ang nanguna sa kanilang klase sa maintenance course sa Armor School. 7 taon na siyang NCO at kilala bilang pinakamagaling na mekaniko sa buong base. Kahit anong sira, kaya niyang ayusin. Pero ngayon, kahit siya ay pagod na. Anong balita? Tanong ni Reyes. Wala pa rin po, sir. Kausap namin ang technical team ng manufacturer hanggang madaling araw, pero hindi pa rin namin mahanap ang problema. May bahid ng pagkabigo sa boses ni Santos. Ano ang sabi ng diagnostic tool? Wala pong problema, sir.
Paulit-ulit na no issues found ang lumalabas. Walang problema, pero bakit ayaw umandar? Sigaw ni Reyes sabay hampas sa mesa. Yumuko si Santos. Tinanggal na po namin at sinuri ang engine computer. Pinalitan ang baterya. I-check ang lahat ng hydraulic lines. Isa-isa naming sinuri ang electrical wiring gamit ang tester. Pati fuel system sinuri na rin. Ginawa na po namin ang lahat. Kagabi pa nga, naka-video call kami sa head office ng manufacturer at sila mismo ang nagbigay ng instructions habang ginagawa namin. Pero wala pa ring nangyari. Hindi gumagalaw ang sasakyan. Sir, mukhang kailangan na po talagang ipadala sa head office ang unit, maingat na sabi ni Santos. Anong pinagsasabi mo? 10:00 ang programa ngayon. Tumaas ang boses ni Reyes. Pero sa abot po ng aming makakaya. Manahimik ka, sigaw ni Reyes. Natahimik si Santos. Ang bigat ng ranggo niyang Tiniente Coronel ay parang pasan niya. Pakiramdam niya ay guguho ang 20 taon niya sa serbisyo. Tumingin si Reyes sa labas, magsisimula ng sumikat ang araw, kapag tuluyan ng lumiwanag. Tapos na ang lahat. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto at may pumasok. Ito si Brigadier General Miguel Ocampo, ang Deputy Division Commander. Reyes. Malamig at matalas ang boses ni Ocampo. Agad na tumayo ng tuwid sina Reyes at Santos. Hindi pa rin ayos? Sorry po, sir. Parating na si General. Pumunta ka na sa training ground ngayon din. Tumalikod si Ocampo at umalis. Nagkatinginan sina Reyes at Santos. Pareho silang maputla. Ang paglalakad papuntang training ground ay parang paglalakad sa impyerno. Hinahampas ng malamig na hangin ang kanyang mukha, ngunit hindi ito maramdaman ni Reyes. Blanko ang kanyang isip. Tahimik na naglalakad sa tabi niya si Santos. Walang nagsasalita. Alam nilang walang salita ang makakapagpagaan ng loob ng isa't isa. Pagdating sa training ground, naroon na ang maraming opisyal. Ang Chief of Staff, ang Operations Officer G3, ang Logistics Officer G4. Lahat sila ay nandoon. Seryoso ang kanilang mga mukha. Sa gitna nila, nakatayo si Major General Antonio de la Cruz, ang Division Commander, habang nakahalukip-kip. Tiniente Coronel Reyes. Ang boses ni De La Cruz ay tumagos sa malamig na hangin ng umaga. Sir, malakas na sagot ni Reyes sabay saludo. Tinitigan siya ng mariin ni De La Cruz. Sa edad na 55, si De La Cruz ay miyembro ng PMA Class of 1990. Isang veterano ng Special Forces na may karanasan sa mga misyon sa Mindanao, isa siyang alamat sa militar. Sa isang tingin pa lang niya, nanginginig na ang kanyang mga tauhan. Ganoon kalakas ang kanyang karisma. At ngayon, ang tingin na iyon ay nakatutok kay Reyes. Report. Sorry po, sir. Hindi pa rin po namin mahanap ang problema. Nanginginig ang boses ni Reyes. 3 araw na ang binigay ko sa'yo. Wala po akong maidadahilan, sir. Lumapit si De La Cruz. Ang kanyang tangkad na halos 6 na talampakan ay nagbigay ng matinding presensya. Naramdaman ni Reyes ang pagtulo ng pawis sa kanyang likod. Reyes, anong class ka sa PMA? Class of 1998 po, sir. 3 taon kang mas bata sa akin. Noong panahon ko, kapag ang isang junior ay humarap sa senior na ganito ang itsura, diretso ka sa stockade. Mahina ngunit mabigat ang boses ni De La Cruz. Sorry po. Sir, akala mo ba sapat na ang sorry? Alam mo ba kung sino ang darating ngayon? Ang Undersecretary of National Defense po at ang Vice Commander ng Philippine Army. Tama. Akala mo ba kung sino ang darating na yon? Akala mo ba sapat na ang sorry of National Defense po at sa harap nila, ipapakita mo na hindi man lang mapaandar ang armored vehicle? Anong mukha ang ihaharap ng dibisyon natin? Unti-unting lumakas ang boses ni De La Cruz. Kahihiyan po. Isang malaking kahihiyan. Kahihiyan! Sigaw ni De La Cruz. Napapitlag ang mga opisyal sa paligid. At sa 50 anibersaryo pa natin. Sa araw na narito ang lahat ng media, mas lalong yumuko si Reyes. Kinagat niya ang kanyang labi. Alam kong galing ka pa sa training sa Amerika, kaya kita ginawang battalion commander ng maintenance. Pero ano to?
Itinuro ni De La Cruz ang nakahintong sasakyan. Ano kaya ang sasabihin ng undersecretary kapag nakita niya yan? Aba, si De La Cruz pala? Ganitong klaseng unit lang ang kayang pamunuan. Siguradong yan ang iisipin niya. Halo-halong galit at pagkadismaya ang nasa boses ni De La Cruz. Walang masabi si Reyes. Gusto mong ma-promote bilang full colonel, hindi ba? Biglang tanong ni De La Cruz. Nagulat si Reyes at napaangat ng tingin. Opo, sir. Kung gayon, ayusin mo yan bago mag-10. Kung hindi, asahan mong mananatili kang Teniente Coronel hanggang sa magretiro ka. Nanigas ang lahat sa paligid sa sinabi niya. Ang manatili sa isang ranggo ay isang sumpa sa militar. Ibig sabihin, hinding-hindi ka na makakaangat pa. Namutla ang mukha ni Reyes. Naiintindihan mo ba? Diin ni De La Cruz. Opo, sir, sigaw ni Reyes. Hindi na nagsalita pa si De La Cruz at tumalikod. Sumunod sa kanya ang Deputy Commander at Chief of Staff. Naiwan si Reyes na nakatayo roon. Nanghina ang kanyang mga tuhod at hindi siya makagalaw. Maingat na lumapit si Santos. Sir, ano? Halos hindi marinig ang boses ni Reyes. Subukan po natin ulit. Paano pa? Ginawa na natin ang lahat, di ba? Mapait na ngumiti si Reyes. Pero hindi po tayo pwedeng sumuko, may pagsusumamo sa boses ni Santos. Tiningnan ni Reyes si Santos. Bilang isang NCO na may 7 taon sa serbisyo, malaki rin ang pananagutan ni Santos sa pangyayaring ito bilang pinuno ng maintenance. Santos. Sir, pasensya ka na. Dahil sa kawalan ko ng kakayahan, nadamay ka pa. Nagbago ang boses ni Reyes. Ano pong sinasabi ninyo, sir? Totoo naman. 'Di ba? Nagtapos ako sa PMA. Nag-aral sa Amerika. Pero hindi ko man lang maayos ang isang armored vehicle. Pinahirapan ko lang kayo sa ilalim ng isang incompetent na commander. Mapaklang ngumiti si Reyes. Hindi alam ni Santos kung paano siya aaluin. Ngayon lang niya nakitang bumagsak ang kanyang commander. Ang dati mahigpit at seryosong si Reyes ay tila ibang tao na ngayon. Sir, babalik po ako sa garahe at susubukan kong tingnan ulit, sabi ni Santos. Sige, susunod na lang ako. Walang lakas na sagot ni Reyes. Sumaludo si Santos at umalis. Naiwan si Reyes mag-isa, ang kanyang likod, habang nakatayo sa harap ng sirang sasakyan, ay larawan ng kalungkutan. Nag-flashback sa kanyang isipan ang 20 taon niya sa serbisyo, ang pagiging proud ng kanyang mga magulang noong pumasok siya sa PMA. Ang luha sa mata ng kanyang ama nang isinuot sa kanya ang ranggo bilang second lieutenant. Ang suporta ng kanyang mga senior nang umalis siya papuntang Amerika, ang tuwa ng kanyang pamilya nang ma-promote siyang Teniente Coronel. Dito na ba magtatapos ang lahat? Naramdaman ni Reyes na bibigay ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang mapaupo, pero pinigilan niya. Suot pa rin niya ang kanyang uniforme. Maya-maya, may narinig siyang ugong ng makina mula sa malayo. Galing ito sa direksyon ng gate ng kampo. Mga truck na pumapasok at lumalabas. Tumingin si Reyes sa direksyong iyon. Malabong natatanaw niya ang outpost sa gate at ang mga sasakyang dumadaan. Isang ordinaryong umaga. Ngunit para kay Reyes, ang ordinaryong umagang iyon ay napakalayo sa kanyang realidad. Sa sandaling iyon, may narinig siyang ingay mula sa gate. Mukhang may nagkakagulo. May mga sundalong nagkukumpulan. Hindi ito pinansin ni Reyes. Wala siyang panahon para doon. Muli niyang tiningnan ang armored vehicle. Ano kaya ang problema nito? Saan kaya ang sira? Sabi ng diagnostic tool, walang problema, pero bakit ayaw umandar? Lumapit si Reyes sa sasakyan. Binuksan niya ang hood at sinilip ang makina. Makailang beses na niyang nakita ang makinang iyon. Ngunit kahit ngayon, hindi niya alam kung ano ang problema. Napabuntong hininga si Reyes. At bumulong, mukhang dito na nga magtatapos ang karera ko. Sa mismong sandaling iyon, may nagsalita sa likod niya. Excuse me po. Lumingon si Reyes. Isang sundalo, mula sa outpost ang tumatakbo papalapit. Sa likod niya, may isang taong dahan-dahang naglalakad. Isang matandang babae na humihila ng isang lumat kalawanging kariton.
Kumunot ang noo ni Reyes. Ano to? Sir, gusto raw pong tingnan ng Lola ang armored vehicle. Hingal na sabi ng sundalo. Lola? Hindi makapaniwala si Reyes. Anong kalokohan to? Isang lola na namumulot ng basura ang gustong tumingin sa sasakyan. Dumating ang matanda. Halos nasa 70 anyos na siya. Baluktot ang likod at kulubot na ang mukha. May suot siyang lumang guwantes at ang damit niya ay may mga tagpi. Puno ng karton at bote ang kanyang kariton. Tumingin ang matanda sa armored vehicle at mahinang nagsalita. Maaari ko po bang tingnan yan? Hindi makapaniwala si Reyes sa narinig. Ano raw? Isang lola na nangangalakal ang gustong tumingin sa armored vehicle. Napangisi si Reyes. Nakakatawa ang sitwasyon. Ang sasakyang hindi niya maayos, na nag-aral pa sa Fort Benning, ay aayusin ng isang lola na namumulot ng basura? Lola, hindi po ito lugar para magbiro. Umalis na po kayo, sabi ni Reyes, habang iwinawagayway ang kamay. Ngunit hindi gumalaw ang matanda. Nakatitig lang siya sa sasakyan. Nainis si Reyes. Wala siyang panahon para sa ganito. Military zone po ito. Bawal po ang sibilyan dito. Tumalas ang boses ni Reyes. Mabilis na nagsalita ang sundalo. Sorry po sir. Mali po ang desisyon ko. Lola, kailangan na po ninyong umalis. Hinawakan ng sundalo ang braso ng matanda. At noon nagsalita ang lola. Nakamis sa line po ang transmission linkage shaft. Natigilan ang kamay ni Reyes. Ano po? Ang transmission linkage shaft po. Mukhang mga 0.3 degrees po ang pagkakami sa line. Kalmado ang boses ng matanda. Tiningnan muli ni Reyes ang lola. Transmission linkage. 0.3 degrees. Anong ibig sabihin yan, Lola? Alam niyo po ba ang sinasabi niyo? Tanong ni Reyes. Naririnig ko po sa tunog. Mayroong mahinang vibration na nanggagaling doon. Itinuro ng matanda ang armored vehicle. Nagtaka si Reyes. Sa tunog lang niya nalaman, ang problemang hindi mahanap ng diagnostic tool, malalaman niya sa pandinig lang. Lola, tingnan niyo to. Itinuro ni Reyes ang sasakyan. Alam niyo po ba kung ano yan? ASV. Tama raw po. Hindi ba? Sagot ng matanda. Nagulat si Reyes. Alam niya ang pangalan? Paano niyo po nalaman? Nakakita na po ako niyan dati, maikling sagot ng matanda. Hindi pa rin makapaniwala si Reyes. Nakakita na dati, ang Tamaraw ay isang modernong sasakyan na lumabas lang nitong huling dekada. Paanong nakita na niya ito dati? Lola, itigil na po natin ang biruan. Hindi pa natatapos magsalita si Reyes nang may sumigaw. Sir, isang grupo ng mekaniko mula sa garahe ang tumatakbo papalapit. Si Santos ang nangunguna. Anong nangyayari? Tanong ni Reyes. Totoo po ba, sir? Sabi po nila, aayusin daw po ng lola ang sasakyan. Hingal na tanong ni Santos. Kumalat na pala ang balita. Pinalibutan ng mga mekaniko ang matanda. Mga batang sundalo na nasa 20 taon ang edad. Lola, totoo po ba? Nakangiting tanong ng isang sundalo. 3 araw po namin tong hindi maayos sabi naman ng isa habang humahagik-gik. Lola, hindi po ito laruan. Iba po to sa kariton nyo. Ang tawanan ng mga sundalo ay umalingaw-ngaw sa training ground. Walang imik ang matanda. Tahimik lang siyang nakatayo. Itinaas ni Reyes ang kamay para patahimikin ang mga sundalo. Tumahimik kayong lahat. Tumigil ang tawanan. Lumapit si Reyes sa matanda. Lola, seryoso po ba kayo? Opo. Talaga po bang kaya ninyong ayusin? Kailangan ko munang tingnan, pero base po sa tunog, ganoon nga. Walang bahid ng pag-aalinlangan sa boses ng matanda. Tinitigan ni Reyes ang mga mata ng lola. Kakaiba. Hindi ito mata ng isang taong nagyayabang. Mayroon itong kumpiyansa. Gaano po katagal? Tanong ni Reyes. 5 minuto lang po, sagot ng matanda. 5 minuto? May panunuya sa boses ni Santos. Lola, 3 araw na po kami rito. Tapos 5 minuto lang sa inyo? Muling nagtawanan ang mga sundalo. Pero hindi tumawa si Reyes. Nag-iisip siya ng malalim. 3.5 oras na lang ang natitira
Wala na siyang ibang paraan. Siguradong mapapagalitan siya ng division commander. Kailangan niyang kumapit kahit sa patalim. Sige po, nagdesisyon si Reyes. Natahimik ang paligid. Po, hindi makapaniwalang tanong ni Santos. Subukan ninyo. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto, sabi ni Reyes sa matanda. Sir, seryoso po ba kayo? Gulat na tanong ni Santos. Wala na tayong ibang paraan. Hayaan mo na siyang sumubok. Pero, sir, utos ko to, mariing sabi ni Reyes. Natahimik si Santos. Nagbulungan ang mga sundalo pero dahil utos ng kanilang commander, wala silang nagawa. Dahan-dahang naglakad ang matanda papunta sa armored vehicle. Iniwan niya ang kanyang kariton sa outpost. Ang kanyang baluktot na likod ay tila hindi matatag. Nagbulungan ang mga sundalo. Nakakatawa talaga. Baka nababaliw na si Sir. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang narinig. Anong kaguluhan ito? Lumingon ang lahat. Papalapit ang division commander, si Major General Antonio de la Cruz. Sa likod niya ay ang Deputy Commander at Chief of Staff. Agad na nanlamig ang kapaligiran. Attention! Sigaw ni Santos. Sabay-sabay na tumayo ng tuwid ang mga sundalo. Sumaludo rin si Reyes. Lumapit si De La Cruz. Ang matalas niyang mga mata ay sinuri ang paligid. Reyes, ipaliwanag mo. Sir! Malakas na sagot ni Reyes. At sinimulan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Na gustong ayusin ng matanda ang sasakyan. Na 5 minuto lang daw ang kailangan niya. Habang nakikinig, unti-unting sumimangot si De La Cruz. Ang Chief of Staff at Deputy Commander ay hindi rin makapaniwala. Nagloloko ka ba sa akin? Mahinang sabi ni De La Cruz. Hindi po, sir. Isang lola na namumulot ng basura ang aayos ng armored vehicle? Makatarungan ba yan? Unti-unting tumaas ang boses ni De La Cruz. Pinagpawisan ng malamig si Reyes. Sorry po, sir. Reyes, nawawala ka na ba sa sarili mo? Sigaw ni De La Cruz. Noon lumingon ang matanda. Tinitigan niya ng diretso si De La Cruz at nagsalita. General, ako na po ang bahala. Tiningnan ni De La Cruz ang matanda. Isang babaeng nasa 70 anyos na. Humihila ng kariton, ngunit ang kanyang mga mata ay iba, walang pag-aalinlangan. Sa 30 taon niya sa serbisyo, marami na siyang nakilalang tao. Alam niya kung paano basahin ang mga mata ng isang tao. At ang mga matang iyon ay hindi sa isang sinungaling. Lola, sigurado po ba kayo? Tanong ni De La Cruz. Susubukan ko po. Maikling sagot ng matanda. Sandaling nag-isip si De La Cruz. Natahimik ang paligid. Lahat ay naghihintay sa kanyang desisyon. Maya-maya, nagsalita si De La Cruz. Sige, subukan natin. Nagulat ang Chief of Staff. General, wala na tayong ibang paraan. 5 minuto lang naman daw. Tiningnan ni De La Cruz ang Chief of Staff na agad namang natahimik. Lumapit si De La Cruz sa matanda. At mahinang nagsalita, Lola, kapag naayos niyo to, ang gobyerno ang bahala sa inyo habang buhay. Nanlaki ang mga mata ng matanda. 5 minuto. Simulan na. Tiningnan ni De La Cruz ang kanyang relo. Lahat ng mata sa training ground ay nakatuon sa matanda. Ano kaya ang gagawin niya? Dahan-dahang lumakad ang matanda papunta sa armored vehicle. Kahit baluktot ang likod, ang kanyang mga hakbang ay tiyak, para siyang isang taong sanay na sanay sa kanyang dinadaanan. Tiningnan ni De La Cruz ang kanyang relo. Simulan. Sa isang salitang iyon, nagsimulang tumakbo ang oras. Ganap na katahimikan ang bumalot sa training ground. Maging ang paghinga ng mga sundalo ay pinigil. Mahigpit na kinuyom ni Reyes ang kanyang mga kamao. Sana, 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 bulong niya sa sarili. Si Santos naman ay tensyonadong nakatingin sa matanda. Tumayo ang lola sa harap ng armored vehicle. Tiningnan niya ang nakabukas na makina. Isang komplikadong obra maestra ng modernong teknolohiya, puno ng mga sensor at electronic devices. Para sa isang ordinaryong tao, isa lang itong bunto ng metal. Dahan-dahang ipinikit ng matanda ang kanyang mga mata. Nagbulungan ang mga sundalo. Ano yan? Anong ginagawa niya? Nagdarasal?
Mahinang tawanan ang narinig mula sa iba't ibang direksyon. Matalas na nagsalita si Santos. Manahimik kayo! Tumigil ang tawanan. Inilapit ng matanda ang kanyang tainga sa makina. Tila may pinakikinggan siya. Tahimik ang paligid. Tanging ang ihip ng hangin ang naririnig. Ngunit ang mukha ng matanda ay seryoso. Ang kanyang kulubot na mukha ay puno ng konsentrasyon. Lumipas ang oras. 30 segundo. 1 minuto. Ganoon pa rin ang posisyon ng matanda. Muling nagbulungan ang mga sundalo. Anong ginagawa niya? Nagsasayang lang ng oras. Bumulong ang Chief of Staff kay De La Cruz. General, ipatigil na po natin. Ngunit itinaas ni De La Cruz ang kanyang kamay. Hintayin natin. Hindi niya inaalis ang tingin sa matanda. Idinilat ng matanda ang kanyang mga mata. At dahan-dahang ipinasok ang kanyang kamay sa loob ng makina. Ang kamay na may suot na lumang guwantes. Isang kamay na kulubot at magaspang. Ang kamay na iyon ay pumasok sa komplikadong makina. Lola, bawal po. Yang galawin. Mabilis na sabi ni Santos. Ngunit hindi pinansin ng matanda. Ang kanyang kamay ay tila may hinahanap na partikular na bahagi. Para siyang isang taong kahit nakapikit ay alam ang daan. Gulat na nagmamasid ang mga sundalo. Ano yon? Anong ginagawa niya? Huminto ang kamay ng matanda sa isang partikular na bahagi. Heto na, mahinang sabi ng matanda. Ano po yan? Tanong ni Reyes habang lumalapit. Ang transmission linkage shaft. Na kami sa line po ng mga 0.3 degrees. Itinuro ng matanda. Sinilip ni Reyes ang bahaging iyon. Ang transmission linkage shaft. Aginpun tinabali indisi. Isang mahalagang bahagi na naglilipat ng lakas. Ngunit ayon sa diagnostic tool, walang problema rito. 0.3 degrees po? Ulit ni Reyes. Opo, hindi po yan makikita ng electronic diagnostic tool. Masyadong maliit. Kalmadong sabi ng matanda. Napangisi si Santos. Lola, paano po nangyari yon? Hindi nga po mahanap ng diagnostic tool. Paano nyo nalaman? Sa tunog po. Ang ugong ng makina ay bahagyang nanginginig. Kung normal, dapat ay pare-pareho ang frequency, pero ngayon, hindi regular. Ang paliwanag ng matanda ay napakadetalyado. Hindi ito salita ng isang taong nagpapanggap lang. Tiningnan muli ni Reyes ang matanda. Sino ba talaga siya? Paano po yan aayusin? Tanong ni Reyes. I-a-adjust lang po. Kailangan lang nating ibalik sa tamang alignment ng 0.3 degrees. Sagot ng matanda. Kailangan niyo po ba ng gamit? Maingat na tanong ni Santos. Tumango ang matanda. Pahiram po ng isang torque wrench. Mabilis na tumakbo si Santos sa toolbox. Nakahilera roon ang mga modernong kagamitan. Gawa sa Germany, Amerika, mga dekalidad na gamit. Kukunin na sana ni Santos ang mga ito nang magsalita ang matanda. Yung luma po sa may sulok. Itinuro ng matanda ang isang sulok ng toolbox. Doon nakalagay ang isang lumang torque wrench. Kinakalawang na at pudpod na ang hawakan. Ito po? Nagtatakang tanong ni Santos. Opo, yan na lang po. Sagot ng matanda. Inabot ni Santos ang lumang wrench. Lola, luma na po ito. Bibigyan ko po kayo ng bago. Okay lang. Mas sanay po ang kamay ko dito. Tinanggap ng matanda ang wrench. Sa sandaling hawakan niya ito, nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila naging komportable siya. Para siyang isang taong natagpuan muli ang isang bagay na matagal nang nawala. Tiningnan ni De La Cruz ang kanyang relo. 2 minuto na ang lumipas, may oras pa. Dala ang wrench, bumalik ang matanda sa harap ng makina. Yumuko siya para maging mas mababa. Sa kanyang edad, hindi madali ang posisyong iyon. Lola, tulungan ko na po kayo. Lumapit ang isang sundalo. Huwag na. Iwinagayway ng matanda ang kanyang kamay. Ang kamay niyang may hawak na wrench ay pumasok sa loob ng makina. Sa isang masikip na espasyo. Hindi kayang ipasok ng isang ordinaryong tao ang kamay sa ganoong anggulo. Ngunit ang kamay ng matanda ay gumalaw na parang ahas. Namangha ang mga sundalo. Paano niya nagawa yon? Kumapit ang wrench sa isang bolt. Dahan-dahang umikot ang kamay ng matanda.
Maingat niyang ina-adjust. Hindi siya nagmamadali. Para siyang isang siruhano, maingat, at eksakto. Walang maririnig na kahit anong ingay sa training ground. Pinanood ni Reyes ang galaw ng kamay ng matanda. Kahanga-hanga. Hindi iyon galaw ng isang baguhan. Iyon ay galaw ng isang taong ginawa na iyon ng libu-libong beses. Paano siya gumalaw ng ganoon ka-eksakto? Sunod-sunod ang tanong sa isip ni Reyes. Ganoon din si Santos. Kahit siya na 7 taon nang nag-aaral sa Armor School, ay hindi iyon kayang gawin. Sino ba talaga ang lolang ito? Nakahalukip-kip na nagmamasid si Dela Cruz. Matalas ang kanyang mga mata. Nararamdaman niyang mayroong kakaiba. Iyon na! Huminto ang kamay ng matanda. Tinanggal niya ang wrench at dahan-dahang tumayo. Tapos na po! Mahinang sabi ng matanda. Tiningnan ni Dela Cruz ang kanyang relo. 3 minuto at 40 segundo. Wala pang 5 minuto. Sandaling katahimikan ang bumalot sa training ground. Walang makapagsalita. Si Reyes ang unang nagsalita. Talaga po? Paandarin niyo na po. Kalmadong sagot ng matanda. Tumakbo si Santos papunta sa driver's seat. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Ang kanyang kamay ay nasa ibabaw ng start button. Ang button na iyon na ilang beses na niyang pinindot sa loob ng 3 araw. At sa tuwing gagawin niya iyon, walang reaksyon. Inisip niyang ganoon pa rin ang mangyayari. At pinindot niya ang button. VROOM. Umandar ang makina. Ang patay na armored vehicle ay nabuhay. Ang makinang 3 araw ng tahimik ay umandar ng napakakinis na para bang walang nangyari. Natigilan ang buong training ground. Walang makapagsalita. Ang mga sundalo ay nakanganga. Hindi makapaniwala si Reyes sa nakikita. Naayos nga. Sa loob lang ng 3 minuto at 40 segundo, hindi makapagsalita ang Chief of Staff. Ganoon din ang Deputy Commander. Tanging si Dela Cruz ang tahimik na nakatingin sa matanda. Nagbago na ang kanyang tingin. Bumaba si Santos mula sa sasakyan. Maputla ang kanyang mukha. Tila nang hina ang kanyang mga tuhod. Ang problemang 3 araw niyang pinagpuyatan ay naayos ng matanda sa loob lang ng 3 minuto. Pinunasan ng matanda ang grasa sa kanyang kamay gamit ang damit at tahimik na tumalikod para umalis. Hinarang siya ni Dela Cruz. Lola, huminto ang matanda. Dahan-dahang nagtanong si Dela Cruz. Sino po ba talaga kayo? Matagal na hindi nagsalita ang matanda. Nakatingin lang siya sa malayong kabundukan. Sa kanyang kulubot na mukha, may dumaang komplikadong emosyon. Muling nagtanong si Dela Cruz. Lola, saan po kayo natuto nito? Dahan-dahang lumingon ang matanda. Tinitigan niya ng diretso si Dela Cruz. Noong araw po, kailan po yun? Matagal na pong panahon. Maikli ang sagot ng matanda. Hindi sumuko si Dela Cruz. Saan po kayo nagtrabaho? Nag-atubili ang matanda. Bahagyang nanginig ang kanyang mga labi. Isang kuwentong 30 taon niyang itinago. Sa Self-Reliant Defense Posture Program po. Nanigas ang lahat sa training ground. Ang Self-Reliant Defense Posture, SRDP program, ang puso ng teknolohiyang pandepensa ng Pilipinas noong panahon ni Marcos. Ang lugar kung saan nagtitipon ang pinakamagagaling na siyentipiko ng bansa, nanlaki ang mga mata ni Reyes. Sa SRDP po? Opo, tumango ang matanda. Kailan po kayo nandoon? Tanong ni Dela Cruz. Mula po noong dekada 70 hanggang unang bahagi ng dekada 90. Humina ang boses ng matanda. Ano po ang ginagawa ninyo roon? Nag-aaral po ng powertrain systems para sa mga tracked vehicles. Napasinghap si Reyes. Powertrain systems para sa tracked vehicles. Ang pangunahing teknolohiya ng mga tangke at armored vehicles. Ang sistema na naglilipat ng lakas mula sa makina papunta sa mga gulong. Kung ganoon, kayo po, hindi makapaniwalang sabi ni Reyes. Kasama po ba kayo sa pag-develop ng Haribon Light Tank Project? Ang Haribon Light Tank, ang isa sa mga kauna-unahang proyektong tangke ng Pilipinas. Sinimulan noong dekada 70 at natapos noong dekada 80, isang maipagmamalaking sandata. Naging mabigat ang hangin sa training ground. Muling tiningnan ng mga sundalo ang matanda. Hindi siya isang lola na namumulot ng basura.
Isa siyang siyentipikong naglingkod sa bansa. Napatanga si Santos. Kasama siya sa proyektong iyon na nakaukit sa kasaysayan ng depensa ng Pilipinas? Kung ganoon po, bakit? Hindi na tinapos ni Reyes ang sasabihin. Napayuko ang matanda. Dahil babae po ako. Natahimik ang lahat sa sinabi niya. Nagpatuloy ang matanda. Dekada, 70 po noon. Ang isang babaeng nag-aaral ng engineering ay halos katatawanan lang. May lungkot sa kanyang boses. Noong pumasok ako sa kolehiyo, tutol ang mga propesor, bakit daw isang babae ang kukuha ng mechanical engineering? Yumuko si Reyes. Alam niya ang panahong iyon. Ang henerasyon ng kanyang ama. Pero nagtapos po ako. Cum laude. May bahagyang kislap sa kanyang mga mata. May nag-scout po sa akin mula sa SRDP. Inalok akong sumali sa Tank Development Project. At sumama po kayo? Tanong ni Dela Cruz. Opo. Tuwang-tuwa po ako. Gagawa ako ng sandata para protektahan ang ating bansa. Nanginginig ang boses ng matanda. Pero ang trabaho roon ay parang impyerno. Natahimik ang lahat. 300 po ang lalaking engineer. Ako lang po ang nag-iisang babae. Napabuntong hininga ang matanda. Noong una, pinagtitimpla lang nila ako ng kape. Pinag-aayos ng mga dokumento. Tiniis ko po. Nag-aral ako gabi-gabi. Akala ko, kapag pinakita ko ang galing ko, kikilalanin nila ako. Nanginginig ang kamay ng matanda. Lumipas ang 2 taon. Nakahanap ako ng malaking problema sa disenyo ng powertrain. Ang efficiency ay bumaba ng 30% kumpara sa output. Tahimik na nakinig si Reyes. Nakahanap ako ng solusyon. Nagpuyat ako sa pag-compute at pag-drawing ulit ng mga plano. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Ipinakita ko ito sa team leader ko. Sabi niya, maganda raw. I-present daw namin sa meeting. Nag-present po ba kayo? Tanong ni Santos. Hindi po, umiling ang matanda. Noong araw ng meeting, ang team leader ko ang nag-present. Ang pangalan ko, wala roon. Mahigpit na kinuyom ni Reyes ang kanyang kamao. Bakit hindi po kayo nagtanong? Nagtanong po ako. Garalgal ang boses ng matanda. Sabi po ng team leader ko, bababa raw ang kredibilidad ng proyekto kapag may pangalan ng babae. Nabalot ng mabigat na katahimikan ang training ground. Ganoon din daw po ang sabi ng mga nakatataas. Ano raw ang alam ng babae sa paggawa ng tangke? Pinunasan ng matanda ang kanyang luha. Pero nagpatuloy po ako. Sa loob ng 20 taon. Noong natapos ang Haribon tank, masaya po ako. Dahil ang powertrain na ginawa ko ay nasa loob noon, mapait na ngumiti ang matanda. Pero sa listahan ng mga developer, wala ang pangalan ko. Sumeryoso ang mukha ni Dela Cruz. Ang mga parangal, ang mga tropyo, lahat ay napunta sa mga lalaking engineer. Ako, nasa sulok lang, at pumapalakpak. Nanginginig ang balikat ng matanda. Unang bahagi ng dekada 90. Nagsimula ang panibagong proyekto. Ako na naman ang gumawa ng pangunahing disenyo. This time po, maingat na tanong ni Reyes. Ganoon pa rin po. Wala na naman ang pangalan ko. Tinakpan ng matanda ang kanyang mukha. Noon po, nagreklamo na ako. Pumunta ako sa direktor. Sinabi kong hindi ito makatarungan, na ipaglaban ko ang karapatan ko. Tumaas ang boses ng matanda. Alam niyo po ba kung anong sinabi ng director? Walang makasagot. Ang yabang ko raw para sa isang babae. Kung ayaw ko raw, umalis ako. Humagulgol ang matanda. Kaya umalis po ako. Pinalayas ako sa lugar na pinaglingkuran ko ng 20 taon. Hindi maiangat ni Reyes ang kanyang ulo. Nahihiya siya. Bilang isang lalaki, nahihiya siya. Pagkatapos noon, hindi na ako makahanap ng trabaho. Kahit saan ako pumunta, ayaw nilang tumanggap ng matandang babae. Tiningnan ng matanda ang kanyang kariton. Naghugas po ako ng pinggan sa restaurant. Naglinis. Nagtrabaho sa pabrika hanggang sa masira ang likod ko. Nanginginig ang boses ng matanda. 10 taon na po akong namumulot ng basura. Ito po ang pinakamadali. Walang nanghuhusga sa akin. Walang masabi si Dela Cruz. Sa 30 taon niya sa serbisyo,
Marami na siyang naranasan, pero ngayon lang siya nakarinig ng ganitong kuwento kaninang umaga po. Napadaan ako rito at may narinig akong tunog. Tiningnan ng matanda ang armored vehicle. Pamilyar na tunog. Ang tunog na araw-araw kong naririnig, 30 taon na ang nakalipas. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko po kayang palampasin. May sakit ang makina. Hindi ko po kayang talikuran. Ganap na katahimikan ang bumalot sa training ground. Yumuko ang mga sundalo. Namumula ang mga mata ni Reyes. Kinagat ni Santos ang kanyang labi. Dahan-dahang lumapit si De La Cruz sa matanda at tumayo ng tuwid. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumaludo. Maraming salamat po, nanginginig ang boses ni De La Cruz. Sumunod na sumaludo ang Chief of Staff, Deputy Commander, at lahat ng opisyal, maging ang mga sundalo, ay tumayo ng tuwid. Sabay-sabay silang sumaludo. Nagulat ang matanda. Naku, hindi po kailangan. Naglingkod po kayo sa bayan, mariing sabi ni De La Cruz. Nararapat lamang po sa inyo ang paggalang na ito. Tuloy-tuloy na tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Sa loob ng 30 taon, ngayon lang siya nakatanggap ng ganitong paggalang. Ibinaba ni De La Cruz ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ng matanda. Ma'am, may hihilingin po sana ako. Tiningnan ng matanda ang kamay ni De La Cruz. Isang malaki at makalyong kamay. Ang kamay na iyon ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kulubot na kamay. Ano po iyon? Maingat na tanong ng matanda. Huminga ng malalim si De La Cruz at mariing nagsalita. Gusto ko po sanang maging technical consultant ng aming dibisyon. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Technical consultant po? Opo. Kailangan po ng unit na ito ang isang tulad ninyo. May sinseridad sa boses ni De La Cruz. Umiling ang matanda. Matanda na po ako at 30 taon na akong wala sa serbisyo. Hindi po mahalaga ang edad, mariing sabi ni De La Cruz. Ang problemang inayos ninyo sa loob ng 3 minuto ay hindi namin nagawa sa loob ng 3 araw. Tiningnan ni De La Cruz ang paligid. Nakatungo ang mga opisyal at sundalo. Kailangan po namin ng tunay na galing. Maganda ang modernong kagamitan, pero kailangan namin ng isang taong may karanasan at intuwisyon. Nag-atubili ang matanda, pero ako po. Lumapit si Reyes. Ako rin po, ma'am. Nakikiusap po ako. Turuan niyo po kami. Yumuko si Reyes. Isang tinyente koronel na nagtapos sa PMA ay yumuyuko sa isang matanda. Lumapit din si Santos. Gusto ko rin po matuto. Isa-isang lumapit ang ibang mekaniko. Turuan niyo po kami. Tiningnan sila ng matanda. Mga matang puno ng sinseridad. Wala na ang mga mapanuksong tingin. Napalitan ito ng paggalang at pagnanais na matuto. Uminit ang puso ng matanda, 30 taon na ang lumipas. Ngayon lang ulit may nagsabing kailangan siya. Dahan-dahang tumango ang matanda. Sige po, susubukan ko. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni De La Cruz. Maraming salamat po. Nagpalakpakan ang lahat. Naghiyawan ang mga sundalo. Napaluha si Reyes. Kaninang umaga lang, puno siya ng desperasyon, pero ngayon, mayroon ng pag-asa. Chief of Staff! Lumingon si De La Cruz. Sir! Tumayo ng tuwid ang Chief of Staff. Ayusin mo ang mga papeles ni Ma'am. Top-level priority. Noted, sir. At magtayo kayo ng Technical Guidance Office sa loob ng base para maging komportable siya. Yes, sir. Sumaludo ang Chief of Staff. Muling hinarap ni De La Cruz ang matanda. Ma'am, samahan niyo po kami sa programa ngayon. Sa programa po? Sa ating anibersaryo po. Dapat po kayong maupo sa VIP section. Nakangiting sabi ni De La Cruz. Nag-alangan ang matanda. Pero ganito lang po ang suot ko. Tiningnan niya ang kanyang lumang damit. Ayos lang po yan. Ang suot ninyo ang pinakamarangal na kasuotan sa lahat. Seryosong sabi ni De La Cruz. 10:00 ng umaga. Nagsimula ang ika-50 anibersaryo ng dibisyon. Dumating ang Undersecretary of National Defense at ang Vice Commander ng Philippine Army. Dala ng mga mamamahayag ang kanilang mga kamera. Sa parada, sunod-sunod na pumasok ang mga armored vehicle. Nangunguna ang isang ASV Tamaraw.
Ang mismong sasakyan na nasira kaninang umaga. Ngayon, sa unahan ng VIP section, nakaupo ang matanda. Katabi niya ang undersecretary at ang vice commander. Sino po siya? Tanong ng undersecretary kay Dela Cruz. Tumayo ng tuwid si Dela Cruz at sumagot. Ang bago po naming technical consultant, sir. Konsultan? Galing po siya sa Self-Reliant Defense Posture Program. May pagmamalaking sabi ni Dela Cruz. At siya rin po ang isa sa mga nagdisenyo ng powertrain ng Haribon Light Tank. Nanlaki ang mga mata ng undersecretary. Kasama siya sa proyektong iyon? Opo, sir. Isa po siya sa mga pangunahing researcher. Muling tiningnan ng undersecretary ang matanda. Mukha siyang gulat. Ganoon din ang vice commander. Kung ganoon, bakit? Hindi na tinapos ng undersecretary ang sasabihin. Kinuha na po namin siya ulit, sir, mariing sabi ni Dela Cruz. Kahit huli na, bibigyan namin siya ng tamang pagkilala. Tumango ang undersecretary at lumapit sa matanda para makipagkamay. Ikinagagalak ko po kayong makilala, ma'am. Saludo po ako sa inyo, tulala ang matanda. Ang Undersecretary of National Defense ay sumasaludo sa kanya. Natapos ang programa. Tumayo ang matanda mula sa kanyang upuan. Tiningnan niya ang training ground. Nakahilera ang mga armored vehicle. Ang teknolohiyang dinisenyo niya ay nasa loob ng mga iyon. 30 taon na ang nakalipas, hindi siya kinilala. Pero ngayon, iba na. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ma'am, lumapit si Reyes. Kasama niya si Santos at ang mga mekaniko. Bukas na po ang simula ninyo, di ba? Maingat na tanong ni Reyes. Ngumiti ang matanda at tumango. Siyempre, aasahan po namin kayo. Sabay-sabay na sumaludo ang mga mekaniko. Kinabukasan, isang bagong karatula ang isinabit sa isang bahagi ng kampo, Consolacion de Leon, Technical Guidance Office. Maliit lang ang silid, ngunit malinis at maayos. May isang mesa, 2 upuan, at isang toolbox. Sa pader, may nakasabit na larawan ng Haribon Light Tank. Binuksan ng matanda ang pinto ng opisina. Ang kanyang lumang damit ay napalitan ng malinis na work uniform na ipinagawa ng base para sa kanya. Sa kanyang dibdib, may nakasabit na nameplate, Technical Consultant. Umupo ang matanda sa silya. Hinaplos niya ang ibabaw ng mesa. 30 taon na ang lumipas bago siya muling nakaupo sa sarili niyang mesa. Napuno ng saya ang kanyang puso. Tok-tok, may kumatok sa pinto. Tuloy po, sabi ng matanda. Bumukas ang pinto at pumasok si Santos. Ma'am, pwede po bang magtanong? Siyempre, nakangiting sagot ng matanda. Inilatag ni Santos ang isang manual. Sabi po dito sa manual, ganito ang torque value, pero sa pakiramdam ko po iba. Tama ka. Ang manual ay teorya lang, iba ang realidad. Tiningnan ng matanda ang manual. Ang makina ay nagsasalita. Sa pamamagitan ng tunog, ng vibration, kailangan mong pakinggan yon. Paano po yon papakinggan? Seryosong tanong ni Santos. Tumayo ang matanda, tara sa labas, ipapakita ko sa'yo. Ang likod ng matandang papalabas ng opisina ay iba na. Hindi na siya ang lola na namumulot ng basura. Tuwid na ang kanyang balikat at may lakas sa kanyang paglakad. Sumunod si Santos. Sa likod niya, isa-isang sumunod ang ibang mekaniko. Lahat sila ay gustong matuto. Nagtungo ang matanda sa garahe. Doon, maraming armored vehicle ang naghihintay ng maintenance. Tumayo siya sa harap ng isa. Sininyasan niya na paandarin ang makina. Pinaandar ng isang sundalo ang sasakyan. Umugong ito. Pakinggan nyo. Ang tunog na to, inilapit ng matanda ang kanyang tainga. Nararamdaman nyo ba ang bahagyang panginginig? Inilapit din ng mga sundalo ang kanilang mga tainga. Sa sandaling iyon, isang tawag ang dumating sa opisina. Tumatakbong lumapit ang isang aide. Sarah? Ma'am? May tawag po. Mula sa Department of National Defense, DND. Lumingon ang matanda. Sa DND? Opo. Gusto po kayong makausap mismo ng kalihim. Nagulat ang lahat. Ang mismong DND Secretary? Tulala ang matanda. Ano kaya ang nangyayari? Hingal na sinabi ng aide.
at tumawag din po ang director ng DOST. Gusto raw po niyang humingi ng tawad sa inyo. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Ang DOST, ang modernong katumbas ng SRDP ang lugar na nagpatalsik sa kanya, 30 taon na ang nakalipas ay tumatawag. Mabilis na lumapit si Dela Cruz. May ngiti sa kanyang mga labi. Ma'am, nagsisimula ng gumalaw ang mundo para sa inyo. Nagtungo ang matanda sa opisina ng Division Commander. Nauna si Dela Cruz. Kasunod sina Reyes at Santos. Ang mga sundalong nadadaanan nila ay sumasaludo. Sa kanya, isang bagay na hindi niya sukat akalain ilang araw lang ang nakalipas. Sa mesa ng opisina, may isang telepono. Isang pulang ilaw ang kumikislap, isang priority call. Ma'am, sagutin niyo po. Iniabot ni Dela Cruz ang telepono. Nanginginig na tinanggap ng matanda ang telepono. Hello? Mahina ang kanyang boses. Si Ma'am Consolacion de Leon po ba ito? Isang malalim at may autoridad na boses ang narinig sa kabilang linya. Opo, ako nga po. Ako po si Defense Secretary Juan Carlos. Halos mapigil ng matanda ang kanyang hininga. Ang Defense Secretary? Ang taong may hawak ng buong depensa ng Pilipinas ay personal na tumatawag sa kanya? Narinig ko po ang nangyari sa anibersaryo ng dibisyon. Kahit huli na po, gusto kong magpasalamat. Seryoso ang boses ng kalihim. Naku, wala po yon. Sabi ng matanda. Na-verify na po namin, ma'am, na kayo nga po ang isa sa mga nagdisenyo ng powertrain ng Haribon tank. Naging mabigat ang boses ng kalihim. Hinalughog po namin ang archives. Nakita po namin ang mga orihinal na blueprints na sulat kamay ninyo. Tumulo ang luha sa mga mata ng matanda. Ang mga blueprints. Ang mga planong pinagpuyatan niya 30 taon na ang nakalipas. Ang mga planong tinanggalan ng kanyang pangalan at pinalitan ng sa kanyang team leader. Maraming salamat po sa paghahanap, nanginginig ang boses ng matanda. Ma'am, gusto po naming formal na humingi ng tawad. Sa ngalan po ng buong Department of National Defense. Mariing sabi ng kalihim. Nang baa. Gusto po sana namin kayong imbitahan sa DND sa susunod na linggo. Magkakaroon po ng parangal at press conference. Hindi makapagsalita ang matanda. Isang parangal? Pagkilala, pagkatapos ng 30 taon. Ma'am, iuukit po namin ang pangalan ninyo sa kasaysayan. Ito po ang karangalang nararapat para sa inyo. Puno ng katiyakan ang boses ng kalihim. Natapos ang tawag, ibinalik ng matanda ang telepono at napaupo sa silya. Tinakpan niya ng 2 kamay ang kanyang mukha. Umangat baba ang kanyang balikat. Maingat na lumapit si Dela Cruz. Ma'am, okay lang po ba kayo? Inangat ng matanda ang kanyang ulo. Namangatanda ang kanyang ulo. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha, ngunit siya ay nakangiti. 30 taon. 30 taon po, humihikbing sabi ng matanda. Ngayon lang po ulit may tumawag sa pangalan ko. Lumingon si Reyes. Parang maiiyak na rin siya. Kinagat ni Santos ang kanyang labi. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Dela Cruz. Hello, Division Commander speaking. Sandali siyang nakinig at tumingin sa matanda. Mula po sa DOST. Ang direktor po. Huminga ng malalim ang matanda. Ang DOST. Ang lugar na nagpatalsik sa kanya. Kinuha niya ang telepono. Hello? Si Ma'am Consolacion de Leon po ba ito? Maingat ang boses sa kabilang linya. Opo. Ako po si Director Renato Castillo ng DOST. Naalala ng matanda ang pangalan. Isa siyang batang researcher noon. Ngayon, director na siya. Matagal na po namin kayong hinahanap, ma'am. Nanginginig ang boses ni Castillo. Bakit po? Kalmadong tanong ng matanda. Para po humingi ng tawad. Tungkol po sa nangyari noong dekada 90, napigil ng matanda ang kanyang hininga. Dekada 90. Ang panahong pinalaya siya. Nandoon din po ako noon. Bago pa lang. Pero nakita ko po ang lahat. May pagsisisi sa boses ni Castillo. Nakita ko po kung paano kayo tinanggal sa hindi makatarungang paraan. Dapat po ay ipinagtanggol ko kayo. Pero naduwag po ako.
Hindi makapagsalita ang matanda. Mula noon, habang buhay ko nang dinala ang bigat sa aking konsensya. Lalo na tuwing nakikita ko ang mga blueprints ninyo. Napabuntong hininga si Castillo. Gusto ko po sanang makipagkita sa inyo para personal na humingi ng tawad at para imbitahan kayong bumalik. Nanlaki ang mga mata ng matanda. Bumalik po? Opo, bilang honorary research fellow. Iyan po ang posisyong nararapat para sa inyo. Mariin ang boses ni Castillo. Turuan niyo po ang mga batang researcher ang inyong karanasan at pilosopiya. Pero matanda na po ako, sabi ng matanda. Hindi po mahalaga ang edad. Ang kailangan po namin ay ang inyong dedikasyon at galing, taimtim na sabi ni Castillo. Maaari po ba kayong pumunta sa DOST sa susunod na linggo? Magkakaroon po ng formal na seremonya. Matagal na nag-atubili ang matanda. Pagbabalik pagkatapos ng 30 taon, sa lugar na nagtaboy sa kanya. Pag-iisipan ko po, maingat na sagot ng matanda. Maghihintay po kami. Sana po ay makapunta kayo. Pakiusap ni Castillo bago ibaba ang telepono. Tahimik ang opisina. Lahat ay nakatingin sa matanda. Ma'am, kailangan niyo pong pumunta. Si Reyes ang unang nagsalita. Ipakita niyo po sa kanila kung gaano kayo kagaling. Tumango si Santos. Sasama po kami, nakangiting sabi ni Dela Cruz. Magandang ideya yan. Ipagmalaki natin ang dibisyon natin. Tiningnan sila ng matanda. Mga taong ilang araw lang niyang nakilala. Ngunit ngayon, sila na ang kanyang mga tagapagtanggol. Maraming salamat po, mahinang sabi ng matanda. Makalipas ang ilang araw, isang balita ang lumabas sa mga pahayagan. Pagbabalik ng isang bayani. Ang lola na namumulot ng basura. Isa palang henyo sa likod ng proyektong pandepensa ng bansa. Ang balita ay mabilis na kumalat. Naging numero 1 ito sa trending topics online. Libo-libo ang nag-comment. Nakatira sa pangangalakal ang isang bayani? Kahihiyan ng bansa. Bigyan siya ng tamang pagkilala. Dapat magsisi ang mga lalaki noong panahong iyon. Umani ito ng malaking atensyon. Sunod-sunod ang tawag mula sa mga istasyon ng TV para sa isang interview. Nagulat ang matanda. Hindi ko akalaing aabot sa ganito, bulong niya sa kanyang opisina. Nararapat lang po yan, ma'am. Atensyon na dapat niyo pong matanggap. Nakangiting sabi ni Dela Cruz. Noon, tumatakbong pumasok si Santos. Ma'am, may malaking balita po. Nagulat ang lahat. Ano yun? Tanong ni Dela Cruz. Tumawag po ang Armed Forces of the Philippines, Provost Marshal General. Muli raw pong bubuksan ang investigasyon sa pagkakatanggal sa inyo noong dekada 90. Sumeryoso ang mukha ng matanda. Investigasyon? Opo, nakuha na raw po nila lahat ng ebidensya at natunton na rin daw po nila ang direktor noon. Tumibok nang mabilis ang puso ng matanda. Ang direktor noon. Ang taong nagpatalsik sa kanya, nasaan siya ngayon? Tanong ni Dela Cruz. Nakatira po sa Maynila. Retirado na. Ipapatawag daw po siya agad ng Provost Marshal. Natahimik ang opisina. Tumingin ang matanda sa labas ng bintana. 30 taon. Isang mahabang panahon. Maraming beses siyang nagalit. Gabi-gabi, nagningit-ngit siya, ngunit sa paglipas ng panahon, humupa ito, tinanggap na lang niya. Ngunit ngayon, tila muling binubuksan ang sugat. Ma'am, maingat na tawag ni Reyes. Okay lang po ba kayo? Tumango ang matanda. Okay lang. Mabuti na rin to. Mabuti po. Nalalabas na ang katotohanan. Sapat na yon sa akin. Mapait na ngumiti ang matanda. Muling tumunog ang telepono. Sinagot ito ni Santos. Hello, Technical Guidance Office. Sandali siyang nakinig at sumeryoso ang mukha. Po? Papunta na po kayo ngayon? Ibinaba ni Santos ang telepono. Sino raw? Tanong ni Dela Cruz. Mga researcher po mula sa DOST, nanginginig ang boses ni Santos. Ilan? 30 po. Gusto raw po kayong makita. Nanlaki ang mga mata ng matanda. 30? Makalipas ang isang oras, bumukas ang gate ng kampo.
Isang bus ang pumasok. Bumukas ang pinto at bumaba ang mga tao, mga researcher na nakasuot ng puting lab gown. May mga bata at mayroon ding may edad na. Sa unahan, nakatayo ang direktor ng DOST, si Renato Castillo. May hawak siyang isang buke ng bulaklak. Nasaan po si Ma'am Consolacion de Leon? Tanong ni Castillo. Lumabas ang matanda mula sa kanyang opisina. Pagkakita sa kanya, tumakbo si Castillo. At lumuhod, Ma'am, patawarin niyo po kami. Sumunod na lumuhod ang iba pang researcher. Ang buong grounds ng kampo ay napuno ng mga taong nakaluhod. Tiningnan sila ng matanda, mga batang mukha, mga taong may pangarap. Tulad niya 30 taon na ang nakalipas. Dahan-dahang lumapit ang matanda at mahinang nagsalita. Tumayo po kayo. Hindi niyo to kasalanan. Isa-isang tinulungang tumayo ng matanda ang mga nakaluhod. Mga bata pa kayo, bakit kayo lumuluhod? Mainit ang boses ng matanda. Tumayo si Castillo at iniabot ang bulaklak. Ma'am, nandito po kami para matuto. Matuto? Opo, sa inyong galing at prinsipyo. May sinseridad sa mga mata ni Castillo. Ang mga batang researcher ngayon, sa computer lang umaasa. Hindi na nila pinakikinggan ang sinasabi ng makina. May panghihinayang sa kanyang boses. Turuan niyo po kami kung paano kausapin ang makina, tulad ninyo. Tiningnan ng matanda ang mga researcher. 30 pares ng mga matang puno ng pag-asa ang nakatingin sa kanya. Sige, tuturuan ko kayo. Tumango ang matanda. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ng mga researcher. Pero dito natin gagawin. Dito. Dito sa base. Tiningnan ng matanda ang paligid. Para sabay na matuto ang mga batang sundalo rito. Ngumiti ng malapad si Dela Cruz. Welcome po kayo. Gamitin niyo ang base namin bilang inyong training ground. Mula noon, naging abala ang base. Tuwing Sabado, dumarating ang mga researcher mula sa DOST. Mayroong special lecture ang matanda. Ang mga mekaniko at researcher ay magkakatabing nakaupo at natututo. Ang makina ay hindi numero, nagsusulat ang matanda sa pisara. Ito ay may buhay, humihinga at nagsasalita. Nagtaas ng kamay ang isang batang researcher. Paano po namin makakausap ang makina? Makinig kayo. Pakinggan nyo ang tunog. Lumapit ang matanda sa isang armored vehicle. Hali kayo. Lumapit ang mga researcher. Inilapit ng matanda ang kanyang tainga sa makina. Naririnig nyo ba? Ang bahagyang panginginig na ito. Inilapit din nila ang kanilang mga tainga. Noong una, wala silang marinig, ngunit nang mag-concentrate sila, may naramdaman sila. Ah, ito po ba? Gulat na sabi ng isang researcher. Oo, yan ang sinasabi ng makina, nakangiting sagot ng matanda. Nagpatuloy ang training. Lumipas ang isang buwan, kapansin-pansin ang pag-unlad ng mga researcher. Nagbago rin si Santos. Ma'am, salamat po sa inyo. Nagkaroon na po ako ng pandinig. Pasasalamat ni Santos. Naririnig ko na po ang sinasabi ng makina. Natuwa ang matanda. Masaya siyang makita na natututo ang mga kabataan. Sa sandaling iyon, lumabas ang final investigation result mula sa Provost Marshal. Ang pagkakatanggal sa kanya noong dekada 90 ay idineklarang unjust dismissal. Lumabas ang ebidensya na utos iyon ng direktor noon. Pamemeke ng dokumento, maling report, at paninirang puri. Ang direktor noon ay 82 taong gulang na at nakakonfine sa ospital. Ipinatawag siya. Inutusan siyang personal na humingi ng tawad sa matanda. Isang hapon, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang isang matandang lalaki na naka-wheelchair. Ang dating director, si Arturo Vargas. Maputi na ang buhok at mukhang mahina na. Tiningnan siya ng matanda. 30 taon na ang lumipas. Ang taong kinamuhian niya, ang taong sumira sa kanyang buhay. Sinubukang tumayo ni Vargas mula sa wheelchair. Nanginginig ang kanyang mga binti. Inalalayan siya ng kanyang kasama. Ma'am, nanginginig ang boses ni Vargas. Patawad po. 30 taon na ang nakalipas. Hindi na niya natuloy ang sasabihin. Tumulo ang kanyang luha.
Tahimik siyang tiningnan ng matanda. Akala niya, magagalit siya, ngunit kakaiba, payapa ang kanyang pakiramdam. Tapos na yon, kalmadong sabi ng matanda. Hindi kita mapapatawad, pero palalayain na kita. Yumuko si Vargas. Salamat po, humihikbing sabi niya. Dahan-dahang umalis ang wheelchair mula sa opisina. Tumingin ang matanda sa labas. Gumaan ang kanyang pakiramdam. Para siyang nakapagbaba ng isang mabigat na pasanin na 30 taon niyang dinala. Sumunod na linggo, sa D&D Auditorium ginanap ang isang award ceremony. Ang kalihim mismo ang nagsabit ng medalya sa kanya. Sa inyong walang kapantay na paglilingkod sa bayan, maraming salamat po, Ma'am Consolacion de Leon. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera. Sa dibdib ng matanda, kumikinang ang isang gintong medalya. Noong gabing iyon, siya ang laman ng balita. Nakatagong bayani ng Haribon Tank, kinilala pagkatapos ng 30 taon, naantig ang buong bansa. Lumipas ang isang taon, ang Technical Guidance Office sa base ay naging isang sikat na lugar. Mula sa iba't ibang kampo sa buong Pilipinas, dumarating ang mga mekaniko para mag-training. Maging ang mga bagong researcher ng DOST ay dumadaan muna rito. Sa pader, nakasabit ang mga larawan ng Haribon Light Tank, ASV Tamaraw, at iba pang sasakyang militar. At sa gitna, may isang malaking frame na may nakasulat, sa teknolohiya, walang kasarian o edad, tanging dedikasyon at galing ang mahalaga. Isang Sabado ng hapon, nakatayo ang matanda sa harap ng kanyang mga estudyante, 20 batang sundalo at 10 researcher. Ngayon, may espesyal akong kuwento sa inyo. Sabi ng matanda, huwag kayong susuko. Kahit minamaliit kayo ng mundo, maniwala kayo sa inyong sarili. Kumislap ang kanyang mga mata. Naghintay ako ng 30 taon, namuhay ako sa pangangalakal. Tahimik na nakinig ang mga estudyante, pero hindi ako sumuko. Ang kaalaman sa aking mga kamay ay nanatili, at ang aking pandinig ay nanatiling bukas. Ngumiti ang matanda. At nang dumating ang pagkakataon, handa ako. Nagtaas ng kamay ang isang sundalo. Ma'am, hindi po ba kayo nagsisisi? Saan? Sa 30 taon po? Hindi po ba masyadong matagal? Sandaling nag-isip ang matanda. Nagsisisi ako. Siyempre, isang tapat na sagot. Pero hindi ako nagtanim ng galit. Ang panahong iyon ang nagpatatag sa akin. May namumuong luha sa mata ng mga estudyante. Natapos ang klase. Isa-isang nagpaalam ang mga estudyante. Natahimik ang opisina. Tumingin ang matanda sa labas. Sa training ground, gumagalaw ang mga armored vehicle. Sa loob ng mga iyon, buhay ang kanyang teknolohiya. Ang matandang babae na 72 taong gulang na ay hindi na namumulot ng basura. Araw-araw, pumapasok siya sa kampo. Nagtuturo sa mga kabataan. Ang kanyang mga kamay ay mayroon pa ring bahid ng grasa. Ngunit ngayon, ito ay isang karangalan. Isang marka ng kanyang paglilingkod sa bayan. Palubog na ang araw. Nilak ng matanda ang pinto ng kanyang opisina at bumulong. Isang magandang araw na naman. Ang likod ng matandang papalayo ay puno ng dignidad. Sa halip na kariton, isang briefcase ang kanyang dala. Sa halip na basura, mga blueprints ang laman nito. Paglabas niya ng gate, sumaludo ang sundalo sa outpost. Ingat po, ma'am. Ngumiti ang matanda at tumugon. Salamat. At dahan-dahan siyang naglakad. Ang papalubog na araw ay nagbigay ng ginintuang sinag sa kanyang likuran. Ang dignidad na muli niyang natagpuan pagkatapos ng 30 taon ay malinaw na nakikita sa kanyang paglakad. Ano ang masasabi ninyo sa kwento? Isang sasakyang militar na hindi maayos ng mga elite na opisyal sa loob ng 3 araw ay naayos ng isang matandang namumulot ng basura sa loob lang ng 5 minuto. Hindi ka pani-paniwala, di ba? Ngunit ito ay isang kuwentong batay sa posibilidad. At ang mas nakakagulat ay ito. Ang matandang iyon ay isa sa mga pangunahing researcher na nagdisenyo ng Haribon Light Tank. Pero bakit siya namuhay sa pangangalakal? Dahil sa pagiging babae, binura ang kanyang pangalan at tinanggal siya sa trabaho. Dito, may isang tanong.
Sa paligid ninyo, mayroon din bang ganitong tao? Isang taong may kakayahan pero hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil sa edad o kasarian? At ang pangalawang tanong, tayo ba, hanggang ngayon, ay nagbabaon sa posibilidad ng isang tao dahil lang sa panlabas na anyo? Naghintay ang matandang ito ng 30 taon. Hindi siya sumuko, at sa huli, ang mundo ang yumuko sa kanya. Ganoon din ang iyong galing. Balang araw, tiyak na magniningning din ito. Iyan ang aral natin sa araw na ito. Ang buhay ay puno ng mga kuwento. Maraming salamat.